Sa datos ng NDRRMC o ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 5,000 ang nakadeklarang nawawalang biktima ng mga bagyo sa nakalipas na 2 dekada. Kabilang dyan ang halos 800 biktima ng bagyong Pablo noon pang 2012. May report si Trisha Safra. Nang tumama ang isa sa pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng Mindanao noong 2012, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Umagas ang tubig na sa isang iglap nawalan ng mga mahal sa buhay. kasama ang nanay, tatay at kapatid ni Anna Jane sa mga natangay ng rumaragasang baha. Hindi ko kaya, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, paano ko aalagaan yung mga kapatid ko. Ang mga mahal sa buhay ni Anna Jane kabilang sa halos 800 biktima ng bagyong Pablo na nawawala pa rin hanggang ngayon. Nag-ano po nga kami, may DNA test pero wala rin pong result eh. Kahit man lang bangkay lang makita ko, okay na sa akin kasi para lang yung pagkalibing nila maayos lang po. Ini-exhaust naman po namin lahat ng mga pwede naming gawin para makita talaga yung mga nawawala. Wala nang retrieval. Kung meron mang mai-report, pupuntahan pero most probably hindi na talaga makikilala, buto na lang. Si Julius hanggang ngayon hinahanap pa rin ang ina at bunsong kapatid na nawawala. Umaasa nang himalang makita silang buhay pa. Miss na sila. Baka isang araw, dumating sila nga, ayos na, wala na. Kasi akala ko nga parang kuwan lang, piriti lang na may mawawala, babalik din. Sa higit 1,000 kumpirmadong patay sa bagyong Pablo, mahigit 300 ang wala pa rin pagkakakilanlan. Medyo natatagalan ang pagproseso dito kasi meron din tayong ginagawa pa rin noong Typhoon Sendong and most recently yung sa Typhoon Yolanda. Alinsunod sa Civil Code, maaari nang ideklarang patay ang mga taong nawawala sa isang trahedya 4 na taon matapos ang pangyayari. Dapat may sapat na dokumento mula sa lokal na pamahalaan. Susi kasi ito para ang mga naiwang kaanak maproseso ang mana ng mga ari-arian, kabilang ang bahay at lupa, insurance at bank deposits. Magbibigay daan din ito para ang naulilang may bahay makapag-asawa muli. Ang LGU, nagkaroon na siya ng plan para ma-work out na yung kanilang mga yung presumptive death nila. Pero probably matatapos siya may next year. Pero sa tagal ng resulta ng pagtukoy sa mga bangkay, at dahil sa mabusising proseso ng pagpapatunay na tunay na ngang namatay ang isang individual sa isang trahedya, ang mga kaso ng missing persons na iipon at madalas ay hindi raw nare-resolba. Mama! Napakasama! Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mahigit 5,000 ang nakadeklara pa ring nawawala na biktima ng mga bagyo sa nakalipas na 20 taon. Pero higit sa sapat na tulong, ang inaasahang matanggap ng mga naiwan ay tuluyang pamamaalam at paghilom. Trisha Safra, GMA News.